Bukod sa panukat ng kaalaman ng mga estudyante, batayan din pala ng bonus ng public school teachers ang National Achievement Test. Panukala ng isang party list, tigilan na ang ganitong sistema dahil natutok sa umano ang ibang guro na gawin ang lahat makapasala ang kanilang mga estudyante sa pagsusulit. Balitang hatid ni Deo Bugawisan. Dito sa Benigno Aquino Elementary School, kanya-kanyang diskarte na naman ng mga guro para sanayin ng mga estudyanteng kukuha ng taunang pambansang pagsusulit o National Achievement Test. Isang exam para sukatin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa grade 3, grade 6 at 4th year high school. Pero si Seth, di niya tunay na pangalan, estudyante sa isang public school sa Bulacan. Hindi na raw kinailangan pang magsunog ng kilay nang kumuha siya ng NAT noong isang taon. Lahat na ng subject, nilagay sa blackboard, dinikit doon yung mga sagot. Pagkatapos na, nung nakopya na lahat, sinunog na rin yung kode ko na yun. Hindi ko alam kung saan napunta yung pati yata abot tinago. Halos ganun din ang karanasan ng private school teacher na si Lian. Hindi niya tunay na pangalan nang mag-proctor sa isang public school para sa NAT. May mga subject, tapos may mga letters. Ganun na. Kaya ako napatunayan sa sarili na tanggap ka ng case. Mula 2002, nagsisilbing batayan ng NAT para malaman ang mga aspetong dapat pang pag-usayin sa edukasyon. Paliwanag ng DepEd. Ito po talaga ay isang uri ng tinatawag nating assessment. Yan po lamang ang tanging layunin niyan. Pero ang resulta ng NAT, isa rin sa 3 batayan ng gobyerno para sa pamamigay ng performance-based bonus sa mga public school teacher. Alinsunod sa Executive Order 80 ng Administrasyong Aquino noong 2012. Kaya ayon sa party list na Alliance of Concerned Teachers, natutukso raw ang ibang guro na gawin ang lahat para makakuha ng matataas na marka ang kanilang mga estudyante. Ang nangyayari, sa halip na ang maging pangunahing concern ay matuto yung mga bata, ang nagiging concern na ay makascore ng mataas sa NAT. Nagiging prone to abuse yung system. Isa dito yung cheating. Sa halos 46,000 public schools sa buong bansa na binubuo ng mahigit 500,000 guro, 1% lang ang nakatanggap ng karagdagang 35,000 pesos na bonus noong 2012. Mungkahi ng ACT, hindi na dapat gawing basehan ng NAT para sa magiging bonus ng mga teacher mula sa mga pampublikong paaralan. Hindi tama na itali ang individual benefits sa NAT score. No, kasi nga hindi lang naman individual effort ang nasusukat ng NAT eh. Ang DepEd, nanindigang mahalagang papel na ginagampanan ng NAT para lalo pang mapagandang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayaw naman natin na ang NAT ay parang magiging paligsahan o pataasan ng makukuhang score at mawawala na ngayon talaga ang focus ng ating mga guro, ng ating mga mag-aaral sa tunay na dahilan. At yan ay maging assessment tool or ito ay isang sistema ng pag-a-assess kung nasaan na ang ating mga mag-aaral. Hindi raw palalagpasin ng DepEd ang anumang uri ng pandaraya, lalo na kung kinasasangkutan ito ng mismong mga guro. Kung mayroon po na ganyang patuloy na aligasyon, ipagbigay alam niyo po sa amin at makakaasa po kayo totoong investigasyon at hindi po natin itatago yan. Deo Bugawisan, GMA News.